at palaging sumusunod, sumusubaybay sa mga ating kaugalian dito sa Friends of the Bar. Amen? Nandyan pa kayo? Okay mga kapatid, na mababao natin sa buong mag-araw na ito sa linggo. Hindi ko alam kung marami na kayong napulot sa ating pangunahing speaker kaninang umaga hanggang ngayon. At madagdagan man lang, no? Di ba po? Tingnan natin na kung madagdagan ba. Okay? Focus tayo muna sa ating ebanghelyo. Dadalhin ko kayo sa isang, hindi naman tayo, yung isang halimbawa lang po. Most of the times, many of us, sa maraming panahon at karamihan din sa atin, no? Na palaging nagsabi noon ha, hindi ko alam kung ganun ba talaga, no? I-verify lang ninyo po na sa panahon noon at karamihan sa atin nagsabi na ay gusto ko talaga ang New Testament, lalo ng Gospels. Gusto ko ang Diyos na si Hesus Kristo. Okay? Ayaw ko yung Diyos ng Ama na nasa Old Testament. Natural, maliban sa Maki-Old, very strict, ano? Very strict. Maparusa, mag-uutos. O, di ba po? O, tingnan nyo ha. Maparusa, mag-utos. Konting galaw, konting kasalanan ay talagang parusa agad, no? Naobserbaran ba ninyo ito o na-feel ba ninyo ito sa Old Testament na Diyos, no? Ama. At marami na magsabi, ay gusto kong ebanghelyo. Gusto kong New Testament. Gusto ko si Jesus na Diyos. Okay? Ayun po. Okay. Maganda. Magandang comparison iyan. Makita niyo malinaw ito na ganun pong pagbasa natin sa Old Testament at ganun din ang ating New Testament, Gospels po. Ganun si Jesus po, nakikitungo sa atin, nagpaparinig sa atin na hindi naman nawala ng kautusan. May utos din. Ang lumang tipan, no, Old Testament, na panahon ng Ama, maraming utos o may 10 utos. Si Jesus din sa Bagong Testament, although sa ibang mga kaparaanan sa Ebanghelyo nabanggit ang mga 10 Commandments, ginawa na lang niya itong buod. May buod na po. Ano ibig sabihin? Basta mag-strict to the point na tayo yung 10 Commandments, i-divide mo ng dalawa. Sa una, from 1 to 3, ay para sa Diyos iyan at mahalin mo ang Diyos sa buong isip, sa lakas, kaluluwa, at yung puso mo. At yung 4 to 10 ng 10 Commandments, the second division ng 10 Commandments, ginawa din buod ni Jesus. Mahalin mo ang kapwa gaya sa pagmamahal ng iyong sarili. So natural kung babanggitin yun, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, yung mga ganyan po. So buod na. So medyo pinagaan ni Jesus. Medyo ibig sabihin, pero nandoon pa rin ang detalyo. Okay? Ganon din tayo sa mangungumpisal tayo. Pupunta tayo sa kumpisalan, magsabi, Father, nagkasala ako laban sa Diyos at sa kapwa. Ay ano-ano iyon mga anak? Ano-ano iyon? I-detalye mo ngayon sa 10 Commandments. Kasi nagnakaw ako, tumutuya ako, nangusi ako sa kong kapwa, sinasampal ko, mga ganyan, no, particular in detail yan. Okay? So, laban yan sa pagmamahal sa kapwa at laban sa pagmamahal sa Diyos. Kasi nilalang naman ng Diyos yan. Okay? Wala naman tayo, hindi naman tayo pwedeng mandudura, mangnampal kasi unang-una, sinasampal natin o dinuduraan natin ang Diyos. So, palaging laban sa Diyos at sa kapwa. So, okay. So, sa gospel po, ang mabuting testament sa gospel, ibig sabihin pinagaan ni Jesus, no? Na dumirekta tayo sa kanyang pagmamahal. Kahit na mayroon ding kakibat na utos. So, sabi nga, sinong magmahal sa akin, magmahal kayo at tumupad sa utos. Okay? Palaging nautos po. May nautos pa rin. Oh, pero hindi yung sinabing, utosan ko yung magmahal. Sinabi lang na, magmahal kayo at tumupad sa aking utos at ako'y mapasa iyo at sa Ama at ang Espiritu Santo. So magpapatuloy. So pinagaan lang ang dating. Okay po. So sa madaling sabi, in other words, okay, pupunta tayo dito sa sinasabing, magaan man iyan mabigat. May pagmamahal ka ba sa Diyos at sa iyong kapwa? Ayun lang. Pagmamahal sa Diyos at sa iyong kapwa. Okay? Ngayon, ang pagmamahal ba, ito yung tanong ha, ang pagmamahal ba ay may emosyon?
O sa emosyon lang ito? Okay, ang pagmamahal ba ay may emosyon? O sa emosyon lang Desisyon. ito? Okay. Desisyon. So, ayun po. So habang tumatagal, tumataas, lumalalim, lumalawak ang ating pagmamahal, pagkilala sa Diyos, ay mas lalong ma-purify, malilinisan yung sinasabi nating hindi talaga to udyok. Hindi talaga to udyok. Hindi talaga ito emosyon o ano-ano pang tulak diyan. Intindihin. Intindihin. Kasi sabi nga nila desisyon. Sa bawat desisyon, walang desisyon na hindi mo intindihin. So, kilalanin. So, understand, learn the situation, learn everything. So, know the truth, no? Alamin ang katotohanan. So, alin ba talaga para makapagdesisyon ng maayos. So, hindi ito emosyon, hindi ito udyok. Okay? So, kung anumang tulak, hatak, o hugot galing sa Espiritu Santo, hindi din yan emosyon. Okay? Tandaan natin na hindi din yan emosyon. Ang Espiritu Santo po, anong sinasabi? Ay siyang nagpatotoo sa lahat ng at magpalaala sa lahat ng katotohanan. O, hindi ito emosyon, ha? Pag hinaming katotohanan, katuruan pa rin. Okay. Talagang alin ang mali at alin ang tama. At desisyonan na yang susundin at iwasan ang mali. So, ganun po pinanindigan at pinapalakas tayo sa Espiritu Santo. Kaya nga, hindi nga kung anong tulak, udyok, ibig sabihin sa kalakasan ng Espiritu Santo, hindi yan emosyon, kundi katuruan yan na maitama tayo at mapalagay sa kanyang kaayusang pagmamahal. Okay, balik tayo sa pagmamahal pa rin. So, hindi pala, no? So, hindi to eros, hindi to, cupido. So, natural, nandoon yung sinasabing curiosity, natural, nandoon yung desire, longing sa umpisa, first love, first love at first sight. So, nandoon yun. Pero hindi pa yon. Okay? Nandoon yun. Ibig sabihin, nang umpisa doon. Inimbitahan tayo, naakit tayo, yung mga nandoon yun. Okay po. Pero hindi yon. At hindi pa yon. Okay? So, talagang lumalalim, lumalakas, at tumatagal tayo nagpapadaloy, nag-level up ang tawag doon. No? Nag-level up tayo sa ating kalagayan, sa ating pag-unawa, pag-intindi. Na hindi pala doon. Kasi kung ganoon nga ang ating pagdesisyonan, kung ganoon na sinasabing pagmamahal at tumutugon, ay walang emosyon ito. So pag sinabing gumagawa ka at alin ang tama, katuruan, yan galing sa Espiritu Santo, pinapalaala ng Diyos Kristo, galing sa Espiritu Santo, pinapalaala ng Espiritu Santo, ay talaga gagawin talaga, no? So wala talaga, walang halong emosyon. So yun po. At anong magawa natin? Gagaan ba ito? Yes po. Masahan natin ang Diyos. Masahan natin lagi ang Diyos. Kasi hindi naman, sabi nga si Bangil, hindi naman tayo lila. Okay? Hindi naman tayo iwan sa kanyang kalakasan, sa kanyang gabay. Kasi nandyan ang banal na Espiritu at siyang magagabay hanggang kailanman. Grabe, no? Ang ganda, no? So, Diyos po ang mangingibabaw, Diyos po ang ating kapitan, Kristo, Panginoon Diyong Ama, at yung banal na Espiritu, ating Espiritu Santo umiiral, mangingibabaw, ang sa ating kapitan, kasi siya yung magbigay ng lakas, no? Yung hindi ito emosyon lamang, kundi talagang kung anumang ang aral ang dapat sundin at ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, ito pa rin. Yes po, mangunguna tayo dyan kasi magmahal nga, nagmahal ang yung pagmamahal, yung become friends, no? Friends of the bar, no? Natural siya ng salita ng Diyos. Ang friends, sinabi na sa mga previous days, na hindi naalipin, ay siyang natututo, nakaalam sa kanyang sa amo o sa amo. So, ngayon hindi naman natiling amo na yung alipin na hindi pinapaalam, ay pinapaalam na niya ngayon. Lalo na tayo sa Friends of the Bar, marami na tayong nalaman, pinapaalam ito. So, hindi na tinatago. Natural kasi nagtitiis, nagtiyaga tayo sa pagkikinig at sa pag-aaral, hindi na tinatago ng Diyos ito. Kaya nga, nabibuild up, na-construct ang ating buhay at kung paano natin ito gagalawin at gaganapin. So, imagine, no? So, namomold up tayo accordingly to God's will, God's purpose, God's love, at walang halong emosyon. Kaya nga, yung sinasabi natin sa bandang huli, na ang pagmamahal ba ay agape? Yes po, yung agape, pagmamahal, ay yung puro na lang pagbibigay at magbigay
at natural tumanggap sa pagbibigay ng iba. So, give and take pa rin. At kung kailan man na mag-give and take, yes po. Pero pag walang ma-take, give ka na ng give, kasi mayroon ka, okay lang iyon. Kasi pag wala kang ma-take, Diyos naman ang magbibigay naman sa'yo. Sa bandang huli, no? Yung sila sabing, hindi naman lahat. Pag sinabing give and take, bigay ng bigay tayo kasi yun ang walang halong emosyon sa pagbibigay. Ibig sabihin, nakita natin na kailangan at mayroon tayo mamalasakit. Okay, tumulong, magbigay. Walang halong emosyon. Okay. Kasi mayroon palaging purpose na ng Diyos po na magitan sa langit, nakakita sa iyong ginawang sikrito para sa pagtulong. So, walang halong emosyon yan. So, bigay ka lang. Pero take ka rin. Ibig sabihin, kung mayroon, nga mayroong ibalik. Pero pag wala, sa panahon na walang ibalik, mag-level up ka naman at tayo po, tinuturuan tayo, mag-level up ka pa rin. Kasi, hindi sabi nga ng Diyos, hindi naman lahat nakukubrahin mo dito sa lupa. Otherwise, wala ka na makukubra din sa langit. Pinapangakuhan tayo na matatanggap nito sa lupa. Huwag namang ubusin. Amen po ba? Talaga. Purihin ng Diyos. Maraming salamat po. Sige po, follow up kayo po. Salamat. Sige po mga kapatid, baka may katanungan kayo kay Brother Ike. Hello po, Brother Ike, dagdagan mo na lang yung sinasabi po. Sige po. Kung walang madagdag dyan nga magbahagi tayo po. Yung sa unang tanong, magtanong na naman ako. Palagi tayo magtatanong. Kasi kalooban ng Diyos, di ba? Kalooban ng Diyos na ipamahagi at nagbabahagian tayo. Magkakarinigan. Kasi sabing walang halong emosyon. Okay? So, bakit may puso? Okay. Sa buong puso, walang halong emosyon. Bakit sa buong puso? Okay. Sa Biblia po ay sinasabing ang puso ay yung core, no? Pinakasentro ng anima, kaluluwa, espiritu na nakatuong pansin na yun po ang hugutan natin mula sa isip, sa pinakasentro ng buhay ng tao. At ang buhay ng tao ay may puso, andyan po nakaukit ang budhi, konsensya ng bawat isa. At yan ang usap ang Diyos. At hindi ito halong emosyon. At wala itong halong emosyon. So doon mo ma-reflect, may puso pala ako, may isip pala ako. Kasi habang nagsa-silent tayo, nakikinig, nagpipray, doon natin makabisa, makilala ang Diyos na, nangungusap. Ang Diyos, itong ibig niyang sabihin. Walang halong emosyon. Okay po? So talaga, no? Kailangan talaga ang silent o silent prayer, individual prayer, upang mapalapit pa tayo sa pagkapit natin sa Diyos at maintindihan natin ang kanyang gabay na walang halong emosyon upang ang katotohanan ay mangingibabaw. Turo at aral, puro, pure na lang, nilinisan na kasi yun. So, hindi na agapito, kukupido, or hindi lang curiosity or desire, longing, kasi nag-umpisa lang diyan ang first level po. Pero na second, third level na tayo, nag-level up na tayo. So, purihin ng Diyos mga kapatid, kung nakita ninyo ang kaibahan sa paglalakbay natin sa pananampalataya, paglago. Halirike ako. Sister Yes po. Violet ako. Sister po. Di ba sabi Sige mo po. nga hindi emotion, no? Ako ga po, alam ko may kakayahan ako magmahal bilang kapwa po ang pulong kauna-unahan sa pamilya, kauna-unahan po sa pamilya, no? Pero ang akin nga pong struggle yung pag ako'y nasaktan, parang pong ako'y napapagod at na magmahal. At kinakailangan ko pang humingi ng grasya sa Panginoon. Ayan, mga kapatid. Pero pag naiisip po, paano kung ang Panginoon mapagod magmahal sa akin, di ako po natatauhan. Yun lang po, maraming pong salamat. Ganyong kaigsi. Salamat po. Yes. Klarado, sister, ang halimbawa na yan. Yun ang emosyon. Yan ang emosyon po. Kasi masaktan tayo kasama tayo diyan. Okay? Nahingi sa Lord, bro. Yes. Grasya. So dahil sa may emosyon tayong ganun, kasi brother, may emosyon naman tayo. Hindi ba yan itabi, hindi nga may tabi, lalampasan natin. Kaya hihingi, yung sinasabi, hihingi ka ng kalakasan ng Diyos. Na Lord, hindi mangibabaw ang emosyon ko, kundi ang katotohanan lamang na ikaw po ang unang nagmahal sa akin. Ibig sabihin, ako inyong binigyang pansin at niyapos, hinila at nilapitan at inakay
balik sa'yo. O, di ba yung mga ganyan? Walang halong emosyon na. Pero lalampasan natin yan. Pinagtsagaan, Pinagtyagaan. pinagtsagaan. Yes po. Trabaho talaga, trabaho talaga. So yung sinasabing mga realization na kung kung ako pa kaya, kung may emosyon kaya ang Diyos, mapapagod ang Diyos, paano na yan? O, di ba? Emosyon yun. So, matindi, no? So, hindi pala napapagod ang Diyos kasi walang emosyon, no? Yung sinabing katotohanan lamang na ang Diyos ay magbigay ng kanyang tulong, ay di lapitan na natin at lalampasan natin ang ating kalagayan sa tuwing lalabas ang ating emosyon, mga kasakitan o nasaktan tayo. Amen po. Maraming salamat. Meron pa Meron po pa ba po mga ba mga kapatid? kapatid? Bro, ay Pero wala kahit na wala silang na silang emosyon. emotion. Pero ibig sabihin, okay, mga kapatid, hindi may pinagbabawal na walang emosyon na kasi mga tao pa rin tayo. Ibig sabihin, magli-level up lang tayo. Hindi tayo ano tawag doon? Hindi tayo maiwan dyan. Okay? Okay, to become cleanse and level up and then purified. Okay, pupunta talaga tayo sa katurungan, katotohanan at mapagmahal na Diyos na siyang unang nagbigay. Okay, nawala na sa labing sinasabing mga nasakta, nawapagod, mga emosyon ito, yung mga ganyan po. Brother Ike, at pagkatapos na makumbinsi tayo ng God's love, di ang kasunod na may loving God. Di wow, tapos Christian love. Yung mga topic sa basic Christian maturity. Di wow. Pagkumbinsidong mahal ni Lord, tapos sa ating pamamaraan, mahal natin ang Panginoon. Diba, Sister Bioli, yung ating pagsiserve, isang way na mahal natin ang Lord. Amen. Ewan ko po kung naayon kayo. Salamat. 100%. Oo. Kasi habang tao tayo ay bumibigay, may emosyon, at ganun pa rin, ma-purified naman. Kaya nga, habang naglilingkod, sa umpisa lang sa aking paglilingkod, na-attract ako, naakit ako sa iyong pag-invitar, yung mga ganyan ba? Ang ganda ng mga kuan nyo, yung mga ganyang pag-sharing, pagbahagian, emosyon yan. Pagkatapos, wala na tayong emosyon, ibig sabihin kasi wala tayong emosyon dito, hindi na lang natin kinikilala ang ating kalagayan bilang tao, hindi naman. Hindi. So, na-purified lang, nag-level up na tayo at dumalago. Amen po? Brother Ike, Yes po. yung Yung halimbawa halimbawa po, po, na noon noon natatakot ka natatakot ka mag-sharing. mag-sharing. Nawala na Wala yung na yung takot. takot. Parang ganun po, Ganun po, nag-level up nag-level na. up na. Yes po. Yung kasi ibig sabihin nakilala na tayo at yun, di ba, yung sinabing free na tayo na magkuhan. So, tanggap natin ating mga kapatiran, yun po. So, ibig sabihin, yung emosyon na yun na sinasabing takot, pareho lang sa bata, di ba? You are shy, no? In the first approach, unang pagkakita mo ng tao, di ba? Hindi ka pwedeng kumibo, yung mga ganyan po. That is emotion. Yung sinasabing minor or less na hindi pa nga nagmamature. Ayun po. Ayun ang first approach. Okay? So, yung sinasabi ni Sterfel na nagmamature kasi tayo sa ating Christian life. Okay? Brother Brother Ike, Ike, how how about about po yung joy? Di ba Di ba emotion emotion din yun? din yun? O tapos po Nagkikita tayo dito, o nagkakarinigan tayo sa FOD. Di lahat po tayo may emotion. Okay. Yung joy po, ganun din. Okay, ganun din. Ang joy ay hindi emosyon. Okay, ganito yun mga kapatid. Baka malito kayo. Di ba, naalala niyo nga, okay, the pure joy, di ba sa previous gospel, na sino yung tumutugon, gumagawa, sumusunod sa pagmamahal ng Diyos, nakiisa na natili, at magkaroon ng sapat o kasaganahan ng joy. Okay? Tingnan nyo yung pagtutupad pala ng completeness, yung banatili pala sa presensya ng Diyos, ay nandun ang kasiyahan. So yun ang joy. So walang emosyon. So tingnan nyo kakaiba, no? Ay, kakaiba talaga na tayong bilang tao. Saan ba makikita ko na nasiyahan ako pero wala akong emosyon? Ibig sabihin, nandoon lang katotohanan na nanatili ako sa pagkakaisa, presensya ng Diyos. Damang-dama ako, nandoon ang emosyon, okay? Pero hindi ako nanatili doon. Kasi napamahal ako, love ako ng Diyos. O yung mga ganyan.
Pero kakaiba, no? Kakaiba. Anyway, mga kapatid. Sige lang. Bilang kung miral pang ating joy o yung enjoy o enjoyment, doon po, ayun yung sinasabing emotion. Enjoy ka lang. Okay. Tapos later on, ma-purified ang joy natin. Hahalo sa sinasabing banal na presensya ng Diyos na kakaiba talaga. Manatili, tumutupad, nagmamahal, nagpapatawad, ibig sabihin, yung nagpapatawad lamang, imagine, so, wala mo na eh, sabi mo, ay oo nga, ano, wala nang halong emosyon ito kasi madali ko na lang mapatawad, wala nang inhibitions, ibig sabihin yung pagpipigil, yun, matindi yun, no? Kakaiba yung kasiyahan, kaligayahan na mayroon kang Diyos. Kasi hindi wala ka nang pagpipigil sa patungkol sa sinasabing pigilan mo yung sarili kasi yung nahiya ka, okay, pigilan, yes po, yung sa kasamaan, yes po, iwasan. So nandoon yun, okay. Pero anyway, this is an attraction towards a real and pure joy. Tingnan natin later on, magdi-discuss tayo dito more pa. Okay, na walang halong emosyon. Kahit na sinasabi pag-usapan ng joy. The joy in the Lord. Okay, the joy in the Lord. Okay, smile happy. And happiness smiling. The joyful giver. Yung joyful giver po, smiling, hindi din yun. That is your expression. Okay, bilang tao, mayroon tayong joyful giver. Yung sinasabing ang kusang nagbibigay, ay talagang later on, pure magsabi ka talaga, pagkusa ka ng bibigay, ay wala pala itong halong emosyon. Magbigay ng magbigay ka lang, walang halong emosyon. Matindi ito mga kaya kusang pagbibigay mula sa kalooban, ay walang halong emosyon. Tingnan niyo po. Voluntary kasi, yung level ng voluntary, nasa will kasi yan eh. Nasa will, yung nasa level ng pag-isip, no? Yung ibig sabihin, tinutulak ka diyan kasi Diyos po ang umiiral ng ibaba. Pero anyway, nandyan pa lang tayo, okay lang. Hindi pa natin yan. Magta-topic tayo sa mga patungkol dyan na walang halo ng emosyon pag nandyan ka sa pure joy, pure love, walang halong emosyon. Okay po. Palaliman natin yan. Next. Okay po. Okay po, sino pa po ang magtatanong? Brother Ike, sinabi mo kanina na lead yung udyok, pero hindi emotion. Ibig sabihin, leadings ng Holy Spirit, di ka? Yes po. Yung, Leadings yung udyok, leading sa Tagalog ay udyok. yun. Tulak, hugot, galing sa Espiritu Santo. Kasi kung galing yan sa imong emosyon, ay sa'yo lang yan. Emosyon yan. Pero kakaiba yung, ay sundin ko tong ibig mong isabihin mula sa aking kalooban kasi nagdasal ako at nangungusap ka sa akin, sa aking buti, sa aking core, sa aking puso. Ay, matindi yan. So, malalim ang hugot. Amen, dahil pag sa sarili, pagkatapos nagbabag, baka isumba. Mafe-feel agad, no? Ma-feel si face. Pero narinig mo, pagka halimbawa sa sarili mo lang, tapos nagbabag, posibleng isumba. Kaya nga Kaya may nga, mga pagbibigay ang usapan, pagbibigay, kahit pag-ibig. Di ka? Kaya nga. So, yun. Sige lang. So, yung pure joy, pure truth, yun. Sa Diyos kasi yun ay galing. So, pero natural, hatakin tayo. We are attracted to God. To God. Oh my God, God's power, God's enlightenment. Yes po. Pupunta tayo sa Diyos. Mag-level up tayo papunta sa Diyos po. Amen. Wala na po. Magpapatugtog na po tayo ng reflective at marami pa po magsisimba. Isa na po ako dun. Okay na po, Brother Ike. Salamat po, Sister Bioli, sa kasipagan. Glory to God. Sige po, Sister Tin. Salamat po, Brother Ike. More knowledge. Yan, happy Mother's Day. So, happy Mother's Day with all the expressions, with all the emotions. Maraming